Magandang gabi po sa inyo lahat, mga minamahal ko, mga tagapagkinig ng salita ng Diyos, sa lahat ng magmamahal sa Diyos. Dalangin ko po sa Diyos na nasa langit, nawahin po ang inyong mga puso at isipan. Sa bawat makikinig, buksan ng Diyos ang inyong espiritu na pag-iisip. Pangmalubusan niyo siyang makilala. Malaman niyo ang katotohanan. At nang makilala niyo na lubusan ng Diyos, ay siyang magpakilala sa inyo. Siyang gagawa ng mga himala sa inyong buhay at sa ating buhay. Nalayong kumilos ang banal na Espiritu sa oras na to. Lahat ng mga may sakit, pagalingin mo, Panginoong Jesucristo. Salamat po, Ama, na nasa langit, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito ang pag-uusapan po natin ngayon. Bakit ba ginawa ng Diyos ang impyerno? So ito po ang ating topic na kung saan ay ating pag-usapan ang tungkol sa impyerno. Kung bakit nga ba ginawa ng Diyos ang impyerno? So napakatalino ng ating Diyos na nasa langit. At alam niya kung ano ang mangyayari sa darating na panahon, sapagkat ito'y nakatakda na mababasa natin sa Biblia. Alam niya ang lahat ng bagay dahil siya ay makapangyarihan sa lahat. At siya ang gumawa nito, ng langit at ng lupa, ang dagat, at ang lahat ng nakikita natin. Sa mga nakakaalam sa nangyari sa langit na kung saan si Satanas ay nagmataas sa Diyos at nais niyang maging kapantay ang Diyos. Nais niyang maging tulad ng Diyos. Sapagkat akala niya siya ay napakarunong na. Hindi ito mangyayari dahil siya rin ay nilalang rin ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi pwedeng maging kapantay ng Diyos ang sino man, lalo't ikaw o tayo ay nilikha lamang, maging ang pinakamakapangyarihang anghel. Hindi pwedeng maging kapantay ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay ang Diyos ng katastaasan, ang makapangyarihang Diyos. Siya ay nag-iisa sa mundo. Ngayon, mabalik tayo sa ating topic. Nakita ng Diyos ang pagiging mataas at pagiging tuso o pagiging mayabang ng Diablo. Pati na ang mga kampon nito na nagkudita laban sa Diyos doon sa langit. Ngayon, dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao mula noon hanggang ngayon, mula kina Moises at mga taong naging matigas ang ulo sa mga taga-Sodoma at Gomora, kay Noah, at sa bagong tipan at sa panahon ngayon, kaya nag-isip ang Diyos na gumawa ng walang hanggang kaparusahan, na ito nga ay tatawaging impyerno, na kung saan ay hindi mamamatay ang apoy dito. Ang mga uod dito ay hindi rin mamamatay, na pumapasok sa katawan at lumalabas sa katawan din ng tao. At tandaan po natin na ginawa rin ang impyerno para sa mga masasamang tao na ayaw magbago, mga ayaw makinig o tumanggap sa mabuting balita, na kung mananalig lang tayo kay Jesus na anak ng Diyos, ay hindi tayo mapapahamak, pati na ang ating mga kaluluwa na maaaring mapunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kumbaga, si Jesus ang susi ng langit na napakahalaga para sa Diyos at sa ating lahat. Higit pa sa ginto o kayamanan ang katumbas nito. Kung pagmamasdan natin ang nangyayari noon hanggang ngayon, ay maraming naliligaw ng landas. Sila ay nagumon sa mga iba't ibang bisyo, tulad ng sugal, sigarilyo, o mga kasiyahan na dulot ng laman, ni hindi sumagi sa kanilang isipan ng Diyos o si Jesus. Wala nang iniintindi kundi magpakasarap sa buhay. Hindi nila pinahalagahan ang
ikapitong araw na pinakamahalaga para sa ating Diyos. Sa loob ng 6 na araw ng kanyang paglikha at sa ikapitong araw siya ay nagpahinga at kanya nga itong itinangi na dapat nating pahalagahan at ingatang banal sa ating buhay dahil ito nga ay napakahalaga sa Diyos. Kaya ang panawagan ng ating Diyos sa ating lahat ay magbago na. Ang mga gumagawa ng masama dapat magsisi, talikuran ang nagawang kasalanan at pakinggan ang mensahe galing sa Diyos sa pamamagitan ng Biblia upang magkaroon ng kaligtasan at nang hindi mapahamak nang magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan nga ng pananalig kay Jesus sa John 3:16. Sino ba naman ang gustong mapunta sa impyerno? Kaya kung nais nating makaiwas sa parusa ng Diyos, ngayon lamang ay magsimula na po tayong magbago, magsisi at tumalikod sa ating mga kasalanan. Unais po nating makapasok sa kaharian ng Diyos at makaiwas sa apoy ng impyerno sa kapahamakang ito. Dapat nating mahalin ang ating Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Gumawa ng mabuti sa araw-araw, tumulong sa ating kapwa, maging matuwid at maging banal tulad ni Jesus at ng ating Diyos. Kapag laging laman ng ating isipan ay mga bagay na kalulugod sa Diyos at may kabanalan, natutuwa siya sa lahat ng mga taong gumagawa ng ganito at nag-iisip ng mabuti at nakalulugod sa ating Diyos. At magsisimulang buksan ang ating espiritual na kaisipan kapag ang ating binabasa, binubulay ang salita ng Diyos at ito'y ating pinakikinggan, ito'y galing lamang sa Biblia. Ito ang mga bagay na nanggaling sa ating Diyos, ang kanyang salita na napaka-importanteng malaman ng lahat dahil ito ay nababalot ng hiwaga, ang Biblia. Ito ay sandigan ng katotohanan, ang nagpapabulaan sa mga maling katuruan at nag-aakay sa matuwid at banal na pamumuhay. So tandaan po natin, kapag kasama natin ang Diyos, walang sino man ang laban pa sa atin. Hindi tayo magkukulang at palagi tayong pagpapalain ng Diyos. Kapag tayo'y sumusunod, kapag nakikita sa ating buhay ang pagiging matuwid at may kabanalan. Nagbabala na po ang ating Diyos mula noon hanggang ngayon na mababasa natin sa Biblia. Na mapupunta sa impyerno ang mga taong ayaw tumanggap ng katotohanan, mga taksil, mga sinungaling sa salita at sa gawa, mga mamamatay tao, nagpapapatay, nangangalunya, mga taong inaatubag kundi ang kamunduhan, na hindi man lang sumagi sa kanilang isipan ang Diyos o ang kanyang ginawa, ang may likha ng lahat ng bagay, ng langit at ng lupa. Ang babala ng ating Diyos ay huwag nating balewalain. Isa puso po natin ito at ikuminta sa ating leeg nang hindi natin makalimutan. At pag-iipon ng kayamanan sa langit ay ang mga mabubuting gawa na balang araw pagdating ng paghuhukom. Sa huling paghuhukom ay magagamit natin ito, ang ating mga mabubuting gawa, sapagkat ito ang kayamanan na ating inaiipon sa paggawa ng mabuti, na ito'y nakalulugod sa ating Diyos na banal na nasa langit. Ito po ay nakasulat sa aklat ng ating Diyos, sa kanyang mga aklat, ang ating mga ginagawa, mabuti man o masama. Kapag mabuti, alam nyo na kung saan tayo mapupunta.
Pero kapag masama ang ating ginagawa, nagsisinungaling tayo, pumapatay, magawa ng masama. Hindi ka lugod-lugod sa Diyos, alam niyo na po kung saan mapupunta. Yan po na ang nakatakda ng mangyayari. Hindi niya nakakalimutan ang mga gumagawa ng mabuti, mga nagmamahal sa Kanya at sumusunod sa Kanya. Kapag kasama nga natin siya, wala na tayong aalalahanin pa. Siya ang mag-iingat, magpapala sa ating buhay upang tayo ay magtagumpay sa ating buhay. Naway, nabuksan po ang inyong puso't isipan sa aking ibinahagi na kung gusto po nating makapasok sa karin ng Diyos at di maparusahan sa apoy ng impyerno, tayo po'y gumawa ng mabuti. Alamin natin kung anong nakalulugod sa ating Diyos. Basahin po natin ang Biblia, pakinggan po natin ang mga nangangaral tungkol kay Jesus at tungkol sa ating Diyos upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, hindi tayo mapaparusahan sa apoy ng impyerno. Salamat po sa lahat-lahat ng mga nakinig ng salita ng ating Diyos. Pagpalain po kayo ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless po.